Pilipinas, isa ng upper middle class income economy. Pero ramdam ba ito ng karaniwang Pilipino? Mula sa milyon-milyong views at online fame, paano natagpuan ni Papa Star ang tunay na purpose sa buhay? At Australian Christian band na Commons Worship, balik Pilipinas para sa panibagong worship concert. Abangan yan dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the 700 Club Asia. Kakatapos lang ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. And one of the main news recently, di ba may article, Joyce, na yung reclassification ng Pilipinas as an upper middle income economy. Oo nga. But more than the economic numbers and statistics, Peter, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin at sa ating mga kababayan? Ramdam ba ito ng mga Pilipino sa kanilang araw-araw na buhay? Let's watch this. Isa na raw upper middle income economy ang Pilipinas. Yan ay ayon sa bagong classification na inilabas ng World Bank. Ito ay matapos na makapagtala ang Pilipinas ng $4,850 na gross national income o GNI per capita noong 2025. Pasok ito sa income threshold na itinakda ng World Bank para maituring na upper middle income economy ang isang bansa. 1987 pa nang huling tumaas ang status ng Pilipinas, kung saan naabot ng bansa ang pagiging lower middle income economy. Pero teka, ba't parang ang lalim? Ano ang ibig sabihin nito? Kung $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas, aabot na raw sa 295,850 pesos ang average na kita ng kada Pilipino bawat taon. Katumbas ito ng 24,654 pesos and 16 centavos na average na kita ng bawat Pilipino kada buwan. Pero hindi kumbinsido rito ang Ibon Foundation. Una-una, hindi naman talaga sinusukat yung totoong kita ng bawat pamilya. So medyo mali na nihalang tulad yung GNI dun sa kita ng bawat pamilya. Pero ikalawa, kung ano man ang meron na ganansya sa ekonomiya, hindi naman pantay yung pagkahati-hati. So, ba't may pagmamalaki ang tinatawag na upper middle income na World Bank, samantalang ang klase ekonomiya meron natin, yung yaman, yung ganansya sa ekonomiya, nahihigop pataas, tapos, barin na lang at mumo ang natitira sa nakararami. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, 2.7% lang ng mga Pilipino ang nasa upper middle income status at 0.9% lamang ang mayaman o upper income. Samantala, marami o mahigit kalahati ng populasyon ang nananatiling mababa ang kita at patuloy na nakararanas ng kahirapan. Kaya kung sasabihin ay may pag-unlad yung bansa dahil lamang sinabi ng World Bank na tayo upper middle income, hindi masyadong totoo. Medyo malayo talaga dun sa realidad. At tingin namin, more than ibon, mas maganda tanungin yung mga tao kung pakiramdam ba nila ay upper middle income class na sila. Wala ho akong nararamdaman sa pag-unlad ng mga Pilipino. Dahil sa ano na nga lang, sa mga bilihin ng ganitong mga pagkain ng mga tao sa pang-araw-araw, wala Puro bagsak lahat lahat ng mga puro pataas ng pataas, unlad. Dati po, yan, okay pa yung mga kinikita namin. Umiikot ang puhunan. Pero yung ngayon, kahit di ka na matulog 24 oras ang pagtatrabaho mo, walang nangyayari po. Para makaraos, nangungutang ako. Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na malaking hamon pa rin ang income disparity o yung hindi pagkapantay-pantay ng kita at oportunidad ng bawat Pilipino. Pero tiwala ang pamahalaan na makakatulong ang pagiging upper middle income economy ng bansa para makahikayat ng mas maraming investors na makakapaglikha ng mas maraming trabaho. Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN Asian News Pagsusuri.
Kita mo naman, Joyce, yung mga opinion ng mga Oo nga. our brothers and sisters on man on the street. Yes. Hindi nila nararamdaman, nafe-feel. hindi nila nafe-feel itong ano, because if they still can't buy things that they need to buy, ganun pa rin, maski na anong reclassification ang mangyari, it's not trickling down to If they do not the feel- lower oo. and the poor. Kung hindi nila nararamdaman sa bahay nila, parang wala lang. Ako kasi, Correct. to understand the economy of an Asian nation, I'm not a business person, but for me to understand a country's economy, in Asia pumupunta ako sa grocery, tinitignan ko yung noodles nila. Yung noodle economy, that's what I call Oo. it. If the noodles are, maliit lang ang pack, halos walang sahog, ang liit-liit, tas yung noodle ang payat-payat, that tells me something about their economy. If it's a big packet of noodles, ang taba ng noodles, ang daming sahog, Right. that tells me something about their economy. So that's how I understand if a country in Asia is successful or not. I look at their noodles. Okay, the noodles is the secret. Noodles is the secret. Alam niyo po, it is still encouraging, to see na our nation is reaching this economic milestone. It reflects positive developments sa ekonomiya natin. And that suggests that new opportunities may be opening up for businesses, workers, and especially our families. Correct ka dyan, Joyce. Pero mahalaga ring itanong, nararamdaman ba talaga ng Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad? Nagiging meaningful lamang ang paglago ng ekonomiya kung ito ay nakikita at nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Sa pagkakaroon ng maayos na trabaho, abot kayang bilihin at mas magandang kinabukasan sa mga Pinoy. Is that really happening? That's the question we need to ask ourselves. And I super agree. Pero makikita natin sa salita ng Diyos na mahalaga sa Kanya ang bawat tao, di ba? Lalo na ang mga dumaraan sa kahirapan. Isang pagpapala ang paglago ng economy, ngunit mas mahalaga na ang bunga nito ay mararamdaman sa mga community at sa mga pamilya sa lahat ng antas ng lipunan. And that is why achievement should inspire all of us, not only to celebrate progress, but also to become good stewards of the resources God has entrusted to us. Amen and amen. Ipag-pray natin na ang pag-unlad na ito ay magbunga ng mas matatag na mga pamilya, mas mababang antas ng kahirapan at mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino at higit sa lahat, manatili nawa ang ating pagtitiwala kay God sapagkat Siya ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan, pag-asa at pagpapala. Let's pray together. Lord God, maraming salamat at tumaas ang antas ng Pilipinas as an economy. We thank you for this news. But God, I pray that the foundation of the Philippines at ang pundasyon ng bawat institusyon at bawat pamilya ay ikaw po, Lord God, that you will be the foundation of our hope, of our faith. It is good news that our economic status is higher. Nagpapasalamat po kami. But we pray that you will be the one to tell us what our economy is. Kasi Lord, iba ang ekonomiya niyo. And I pray that your economy is what will wash over the entire country of the Philippines. We pray for your economy in the heart of every single Filipino. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Sa susunod nating kwento, kilalanin ang content creator na si Papa Star. Mula sa milyong-milyong views at online fame, paano niya natagpuan ang tunay na purpose sa buhay? Abangan yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Hi everyone! Ako po si Karen Ibasco. Watch Kay Lord, May Power Ka, and witness stories of miracles, breakthroughs, and hope. From August 10 to 14 and August 17 to 21, 9 p.m., live streaming on the 700 Club Asia Facebook page and YouTube channel. 12 midnight, live on GMA. Sa anumang sitwasyon,
pray and have faith dahil kay Lord, may power ka. God bless. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Nakilala siya sa social media dahil sa mga content na puno ng katatawanan at kalokohan na madalas ay may halo pang green jokes. Pero sa isang iglap, kapansin-pansing nagbago ang direksyon ng kanyang mga posts online. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Ano kaya ang nagtulak sa social media influencer na si Jansen o mas kilala bilang Papa Star para isantabi ang nakasanayan at tahakin ang panibagong landas? Sa mga followers ko before, napasaya ko na kayo dati. Yung Diyos at yung Ama ko naman ang dapat kong pasayahin, which is si Jesus Christ. Bilang anak ng isang OFW, lumaki si Jansen na uhaw sa pagmamahal at atensyon ng kanyang ama. Kaya naman buong sikap niyang pinatunayan ang kanyang sarili. Maaga siyang naghanap buhay upang matulungan ang ina sa pagtitinda at masuportahan ang kanyang kapatid na may cerebral palsy. Mula sa pagiging clown, magician at face painter sa mga children's birthday party, nadiskubre niya ang mundong babago sa direksyon ng kanyang buhay, ang tattoo industry. Napasama ako sa mga friend ko hanggang nagdare-diretso, nagpatato ko. Sa una, pinapagalitan ako ng nanay ko. Ano ba yan? Tattoo yan, ganito, ganyan. Walang patutunguhan yan. Dinumihan mo lang sarili mo. Sabi ko, ito gusto ko eh. Tumigil siya sa pag-aaral para maging full-time tattoo artist. Nakilala ang kanyang husay at nagsimulang umasenso ang kanyang buhay. Nasa top 100 tattoo artist ako. Isipin mo yung ganong gagawin mo para lang din na mapakita sa pamilya mo na kaya mo. Para makita nila na hindi lang ako dito. Doon, pumasok yung naging proud yung tatay ko, mas ginalingan ko pa. Dahil sa kanyang pangalan sa industriya, naging kliyente niya ang ilan sa mga celebrity at social media personalities. Bagay na nagbukas ng panibagong pinto sa kanya sa mundo ng content creation. Naging viral ang ilan sa kanyang mga online content. Dumami ang followers at umabot sa daang-daang libong piso ang kinikita niya sa isang video. Dumating sa kanya ang mga endorsement deal kabilang na ang pagpopromote ng online casino na nagdala sa kanya ng milyong-milyong pisong kita. Umabot na sa point na naging mayabang ka kasi may pera ka. Yung yabang na alam mong you need a validation pa rin. Yung yabang na you need to please other people. Pero kasabay ng pagdami ng kanyang pera ay ang pagkalunod niya sa makamundong pamumuhay. Sa kabila ng lahat ng kanyang naabot, hindi pa rin siya naging masaya. Doon na rin nagsimulang lumabas ang mga karamdaman sa katawan ni Jansen, kabilang ang gout na dulot ng mataas na uric acid. Wala akong ibang malapitan, wala akong ibang mapagkwentuhan, lahat ng problema ko. Siyempre, kasakit ka, nakakatakot, di ba? Mamamatay ka na lang na hindi mo pa kilala Diyos, wala ka relasyon sa Panginoon Diyos. Saan ka mapunta? Sa mababang yugto ng kanyang buhay, ginamit ng Panginoon ang kanyang nobyang si Pepper upang makakilala siya kay Jesus. Naturo niya sa akin yung tama na alam niyang papunta talaga kay Lord. Ganito pala yung masarap na buhay. Hindi naging madali ang pagtalikod ni Jansen sa dating pamumuhay. Pero sa tulong ng kanyang mga spiritual mentor, isa-isa niyang nabitawan ang kanyang mga bisyo kabilang na ang pagsusugal. Sabi ko, Lord, hindi mo lang ako pinansin. Hindi lang validation ang binigay mo. Yung buong pagmamahal mo na-receive ko. Yung biglang pagiging tatay mo, nakuha ko. Doon nagpasya si Jansen na baguhin ang paksa ng kanyang mga content kahit pa ang kapalit nito ay ang pagbaba ng kanyang views, pati na ang kita. Hindi na ganun kahalaga sa amin yung malaking pera. Ang importante yung may peace of mind na lang. Ang importante yung tama na at
Alam mo, kalugod-lugod na sa Panginoon Diyos yung ginagawa namin. Doon ako naging happy kasi may direksyon. January 2026, ikinasal sina Jansen at Pepper. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, natutunan ni Jansen kung paano maging isang mapagmahal na asawa at leader ng pamilya na nakasentro sa salita ng Panginoon at hindi sa kayamanan ng mundo. Siyempre, mas priority mo si Lord. Dapat, mas galingan ko pa bilang tatay, bilang follower of God. Patuloy na ginamit ni Jansen ang impluwensyang ipinagkatiwala ng Diyos. Kasama ang iba pang Christian artists at influencers, isinilang ang isang bagong proyekto, ang Christian comedy channel na Holy Rumble. This time, sabi ko, Lord, gagamitin kita in a way na kailangan kita ipakilala sa iba. Kailangan ko ipagmalaki na ikaw ang tatay ko. Obedience at relasyon sa Panginoon Diyos. Number one yun. Number one na dapat may relasyon tayo. Pagpasalamat natin lahat. I'm So yung blessed. Past life ni Jansen, talagang is such a blessing because at an early age, he knew he needed to help his mom. He knew he needed to support kasi yung brother niya may cerebral palsy. But, he did not grow up saying, I don't have a dad. He did not grow up a victim. Right. He tried his best to make it on his own, and God gave him that. He recognized that Correct. ability and talent came from God. Oo. Tapos umabot siya dun sa punto ng may mansion na siya, di ba? Pero aanhin mo ang mansion kung wala dun si Ann Curtis at si Papa Piolo. Tama. O, joke lang. Joke. Siyempre, yung mansion mo, dapat ang talaga nakatira dun ay si Lord God. At hindi lang sa mansion mo, kundi sa puso mo. Because the Correct. true mansion in the eye of God is not what you have. Right. It's really your heart. Kaya, yan, ginagaya ko lang si Jansen, nagpapatawa ako. Pero si Peter hindi natawa. Joke lang. But No, I smiled you naman. smiled. I will never make it as a comedian, kaya dito na lang ako sa 700 Club. Okay, so Jansen's story reminds us that yung influence po, it is a gift from God. Sa panahon ngayon, madalas sinusukat ang influence sa dami ng followers, sa views, sa dami ng likes. Advertisers know that people are more likely to follow a trend when they think everyone else is doing it. Kaya madalas sinasabi ng mundo na sumunod ka lang sa uso, unahin mo ang sarili mo, gawin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. But Jesus offers a different path. That's so true. The world often tells us that success is found in fame, in wealth, in the approval of others. Yan ang hinabol ni Jansen noon. Pero napatunayan niyang hindi pala yun sapat para punuin ang puso niya. It was only when he totally surrendered his life to Christ that he discovered real purpose. He discovered peace and joy. The truth is, whether we realize it or not, every one of us are influencers. Correct. Ang tanong, are we influencing someone? And how are we influencing that person? Are we leading them closer to God or further away from Him? Correct. Jesus calls us to use our lives, our words, and our platforms to reflect His truth and love. It may not always be the most popular path, but it is the path that leads to life. Maybe you've been chasing success, recognition, or even relationships, hoping they will fill the emptiness inside of you. But only Jesus can truly satisfy the deepest needs of your heart, my friend. So today, He's inviting you into a life filled with purpose, hope, and peace. Will you say yes to Him? And if that is your heart's desire, then all you need to do is pray this prayer. Let's pray. Just say, Dear Lord, I have continued to pursue all the things that were in front of me all these years. Success, money, fame, approval of others, buying this, buying that. Yet I realize at the end of the day,
the emptiness I feel inside of me. For all these things that I have been searching and running after never can truly satisfy, never can truly bring me joy. So Lord, I come to you now, realizing my pursuits were so futile. And so I look to you. I confess all my sins to you. I know with you I'll have a life of purpose, direction, and joy and peace will occupy my heart. So today I invite you to be the Lord of my life, to be my Savior, to be the God that will set me free and put me on a path of life. Thank you for dying on that cross, and on the cross you paid for all of my sins and then rose again to victory, that I too can enjoy a victorious life in you. Lord, thank you for loving me and saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. This is our push moment. Let's pray until something happens because we believe something will happen. Amen and amen, Peter. Meron tayong ilang mga prayer requests na pinadala na ating mga viewers and followers sa social media. Ito ay prayer request mula kay Chela. Please pray for my son na magka-work na po ulit siya sa barko at magkaroon na ng visa. And sana fit to work po ang kanyang medical. Lord Jesus, we just lift up to you the heart of this mother, si Chela. I pray also for all the mothers out there asking for their son's benefits from the Lord. Lord Jesus, bless the son of Chela sa kanyang dream job na bumalik siya doon sa barko, na it will all be smooth in Jesus' name. Amen and amen. Ito naman prayer request coming from Jess. Please pray for the healing of my husband from a stroke. Father, in the name of Jesus, you are the God who heals and dispenses miracles. So we pray for the husband of Jess. Even so now, we cancel the effects of stroke in his body and we declare, by your wounds, the husband of Jess is totally healed, complete and full in Jesus' name. Amen and amen. And amen. Kung mabigat man ang inyong pinagdadaanan, hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo kami sa prayer. Kung may prayer request po kayo, mag-comment lang sa aming mga social media platforms o di kaya ay tumawag sa CBN Asia Prayer Center gamit ang mga numerong nasa screen. And if you've experienced God's move or a miracle in your life, we'd love to hear from you as well. It will be our joy to listen to your testimonies and to thank the Lord together for your answered prayers. Sunod, Australian Christian band na Commons Worship magbabalik Pilipinas para sa panibagong worship concert. Ano ang mensaheng dala nila para sa mga Pilipino ngayong taon? Abangan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today.
Magbabalik Pilipinas ang Australian worship collective na Commons Worship para sa kanilang What a Beautiful Name Tour sa bansa. Gaganapin ang kanilang konsyerto sa August 7 at 8 sa Pasay City. Pinangungunahan ng grupo ni na Ben Fielding at Ruben Morgan, mga kilalang songwriters at worship leaders. Kilala sila sa paglikha ng ilan sa mga pinakasikat na Christian worship songs sa buong mundo, tulad ng What a Beautiful Name, Cornerstone, Goodness of God at Mighty to Save. Ayon kay Ruben, isa sa mga dahilan kung bakit bumabalik sila sa Pilipinas ay dahil sa natatanging sigla at pananampalataya ng mga Filipino worshipers. And we're just blown away by the passion in the room, just the heart for the Lord. The volume of the singing was just incredible. And I think kind of from then, we were just a bit addicted to coming back and worshiping with you guys. Ayon naman kay Ben, naging espesyal ang karanasang iyon, kaya nakabuo pa sila ng live album na Commons Live in Manila. Last time we were in Manila, we were like, I feel like I want to go back straight away. And then we realized we had recorded some of the audio, we had some visuals. So we ended up creating an album essentially, so the Commons Live in Manila. Sa kanilang pagbabalik, nais ng grupo na magdala ng mensahe ng pag-asa sa mga Pilipinong humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. We can look at the world around us and we can feel a sense of sometimes despair going, where is God in the middle of an earthquake like the one that's just devastated the Philippines? Or where is God in political unrest, or when we look out at our communities and we see extreme poverty and we see people in desperate need, and we can kind of despair and we can go, well, what are we meant to do as believers? And I think Ephesians 3:20 is an invitation to us to come back to our core belief in the fact that God is able, God is all powerful, but God is also all loving, that He's not distant. Bukod sa pag-awit, layunin din ng Commons Worship na pag-isahin ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang simbahan at pinagmulan. Worship is transformative, right? It changes our lives, and it in as much that it brings people together. So it does create unity, but also it changes our lives individually as well. Inaasahang dadaluhan ng libu-libong Pilipino ang 2 gabing concert ng Commons Worship na magtatampok ng mga awiting nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong mananampalataya sa buong mundo, kasabay ng mensahe ng pagkakaisa, pag-asa at pananampalataya kay Kristo. For sure, it's going to be a very exciting night where every voice in that arena lifts the name above all names, di ba, Peter? Amen, tama. Wow. Kaya come and experience this unforgettable night of worship with Ruben Morgan and Ben Fielding and friends live at the SM Mall of Asia Arena. Tickets are available through SM Tickets. Ayan. And as we reflect on today's stories, we're reminded that purpose is not determined by our status, success, or possessions. True purpose is found when our lives are aligned with God's plan. So we saw how Jansen discovered that influence becomes meaningful when it points people to Jesus Christ. And then we learned how a nation's progress is most valuable when it uplifts the lives of its people. Tama. And that is why Proverbs 14:34 reminds us that righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. More than economic success, our nation needs godly, righteous leaders, strong families, compassionate communities, and citizens who honor God in their daily lives. Whether you influence millions of people online or simply the people around you, God has given you a purpose. Use your influence to share His love, His truth, and His hope. Because when Christ becomes the center of our lives, we become instruments of change, bringing light wherever God puts us. Kaya partner with CBN Asia today and be part of what God is doing. Your donation helps bring His message of faith and transformation to more lives. Thank you for joining us. See you again tomorrow, same time, same channel. God bless you all. Ngayong Martes, Sino ang pinakamalaking impluensya
sa buhay mo. Sino naman ang taong ginamit ng Diyos upang baguhin ang direksyon ng buhay ni wealth coach at best-selling author Chinky Tan? Ano ba ang nagtulak kay Precious Lara Gigaman para sumali sa mga beauty pageant? Tunghayan ang kanilang kwento sa The Power of Influence. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.